Sir, yung mga nagturo, sir, meron ba silang reward na finalize na ba natin yun? Kung ano ibibigay sa kanila? Wala pa. Wala pa, sir. Wala pa. Hindi ba sila after sa reward? Hindi ba sila after sa reward? Pero sir, gusto nila makatulong? Ano talaga, sir, ang nakapag-lead dun sa arrest? Sino yung nagturo? Eyewitness, intelligence build-up, and forensics. Forensics. Yung cellphone na hawak dito, hawak niya after the forensic investigation being conducted by our anti-cybercrime group, lumabas na yun ang nagtitrigger doon sa bomba na hindi sumabog. Actually, pinapanood nila sa TV habang trying to nagre-render safe procedure yung ating EOD doon sa bomba. They tried to detonate it by calling. But yun, pumalpak, hindi na sumabog. Kaya nga, na-trace ito. Na-trace ito dahil sa cellphone dito. Sir, sorry sir, kailangan ko lang i-follow up yung tanong ni Mr. Henry Unan. Yung nabanggit sa yung alert, no, sir? Para lang sa publiko, sir. Ano ang i-expect ng publiko now na may level 3 alert tayo? Para lang hindi sila ma-alarma, what should they expect in public? They should expect strong checkpoints. They should expect uplansita anytime. And they should expect some raids being conducted by our security forces on suspected terrorist personalities and layers na pwedeng pagtaguan ng mga terorista na yan. Sir, positively po ba na itinuro na talaga sila ng testigo? Ha? Positive na po ba talaga na itinuro sila ng testigo? Nagkaharap po ba? Nakita nila yung mga picture? Positibo na po ba? Positive, positive. At umamin na. Ito mismo umamin. Umamin na po. Umamin siya. Sir, may abogado ba sila, Chief? Ha? May abogado pa ba sila, sir? Maghanap sila ng abogado nila. Ako pa maghanap ng problema. Papatay na kanila yung mga lusiting tao. Hanapan ko pa sila ng abogado para dipinsa sila. Tangin na itong mga gago na to. Diba? Thank you, sir. Hindi lang explosives at saka 45 firearm, pistola. Illegal possession of firearms and explosives. Yan yung kinakaharap ng kaso ngayon. Hindi pa kasama doon sa bomba na pinapasabog nila na hindi sumabog. Dagdag pa yun, another case yun. Conspiracy to commit terrorism under the Human Security Act. Nababahala talaga. There's no... Kaya nga, nag-react tayo accordingly. Morning, sir. Sir, ano daw pong motive nila sa pagpapasabog? At bukod doon sa US Embassy, meron pa ba silang ibang target dito sa Metro Manila kung nabanggit lang po sa interrogation na ginawa kahapon? It really is obvious yung motive nila para luluwag yung operations doon against Maute Group. Very obvious. At saka gusto nilang ma-recognize sa ISIS na talagang they are pro-ISIS, they are allied with ISIS kung nakapagpasabog sila ng bomba at nakakaroon ng malaking pinsala, malaking casualties. So, hoping na ma-recognize sila at ma-accept sila as really members of ISIS. Sir,
Sir, may iba pa silang target area dito sa Metro Manila bukod doon sa US Embassy kung nagtagumpay sila doon? Meron ba silang Wala. mga plano sa mga mall? Actually, ang unang nilang target is Lunita. Pumalpak na doon, hindi sumabog. Kaya nilipat nila doon sa Roas Boulevard, malapit sa embassy. Nagkataon lang yun na yung nakita nila na basurahan is malapit sa US Embassy, arong Roas Boulevard. Sir, good morning, sir. Sir, you said they established theater rehearsal here in Metro Manila. For how long, sir? And Sandali lang. Klaruhin ko sa inyo, nung hindi sumabog doon sa, kasi natitrace natin na trying to detonate the bomb doon sa Lunita area. Nung hindi sumabog doon, according sa kanya, kay, pangalan to? Rashid. According kay Rashid, nakonsensya daw siya. Kaya dinala na yung bomba doon sa Roas Boulevard. Doon sa basura niya pinalagay. Siya ang nagsabi nga doon mo ilagay sa basura. Sa basurahan. Sir, malapit na po. So, yung sinabi ng informant, na taxi yung dumaan, naglagay ng bomba, driver lang daw, medyo may problema tayo doon dahil inamin niya na Rebo, Toyota Rebo talagang kinargahan nila at nasa posisyon na natin yung Rebo. Nakuha na. Sir, since malapit na po yung Christmas season, is there a cause for alarm? Nasa level 3 tayo? Wala, huwag tayong ma-alarm. Alerto lang tayo, alerto lang. I am advising the public to be vigilant, to be alert, to be cautious, but don't panic. Relax. Enjoy Christmas. Sir, good morning. Gaano na sir sila katagal dito sa Metro Manila pagdating ng dalawang ito? Yung 5 actually dito. Yung tatlo, bago lang dumating, galing Marawi, sila nagdala ng bomba sa Rebo, bago lang dumating. Ito ang matagal na. Ito yung imam na ng mosque doon sa Bulacan. Matagal na ito. Dating Kristiyano ito na nagbalik Islam, na convert. Ito naman ay nakapag-establish na ng negosyo dito sa cellphone sa Caloocan. Cellphone. Natin alam na yung mga cellphone pala, pwede pala gamitin nila sa bomba. Ang dami nilang nagdinegosyo ng cellphone dyan. Gamit na gamit yung cellphone pang as triggering device ng IED. Sir, yung based doon sa investigation ninyo, sir, ano yung, kumbaga, pangako sa kanila to do the job? Malalim pa yan. Mag-uusap pa kami. Pag-usapan pa namin yan. Sir, hindi pa nababanggit, sir, yung pangalan ng isa, maliban kay Rashid? Meron kaming pangalan, pero hindi namin sabihin sa inyo. Dahil nga, ongoing pa yung operation namin. Okay, thank you, sir. Ito nga, pasensya na kayo. Itong media, pasensya na kayo. Kahapon, you are trying to come up with the news. Gusto nyo ilabas namin kaagad. Kami naman, sana maintindihan ninyo, iwas kami ng iwas sa inyo na hindi muna namin ilabas yung balita dahil ongoing pa ngayong operations namin. Meron pa kaming 3 hinahabol. Meron pa kaming 3 hinahanap. Kaya hindi namin mailabas sa inyo. Sana maintindihan nyo kami. Wag sana nyo unahan yung balita dahil pag lumabas na kasi yung balita, wala na, useless na yung operations namin. Hindi na namin mahuli yun. So, sana maintindihan nyo kami. We are trying to maintain our operational secrecy. But since police kami, we are constantly engaged with the people, hindi maiwasan talaga yung mag-leak yung aming operations. So, sorry na lang kung yung iba dyan galit sa amin kahapon dahil ayaw namin sumagot. Totoo yan. Namin ko, umiiwas kami. Ayaw kong maipit muna dahil ongoing yung operations namin. Sir, may iba pa bang mga confession na inamin itong dalawa regarding sa activities pa nila dapat nagagawin sana dito sa Metro Manila? Ano yung confession? Meron pa ba silang mga sinasabing po pwede pang gawin sana na naudlot o naunsyami? Dahil naaresto sila. May pag-amin ba, sir? Wala pa. May in-expect ba tayo, sir, na baka may mga susunod pa sa kanila to
spread terror dito sa Metro Manila. Since nakuha na natin itong dalawa, then yung tatlo, na-identify na natin kung sino sila, but they are still on the run, magtatago. Siguro hihirapan na naman sila munang magpadala dito ng tao para gumawa ng ganon, Sir, ng terror act. Yung sinasabi natin na ito nga, nakalusot sila, nakapagpasok sila ng bomba dito sa Metro Manila. Paano natin mapiprevent ulit yun and how to assure yung publiko na hindi na mauulit ito? Kasi kung sa mataong lugar yon, madami sigurado namatay. Honestly, hindi ko masabing hindi na maulit. We cannot read everyone's mind. Hindi natin masabi na hindi na maulit. But rest assured, ang assurance lang na may bigay ko sa publiko is that our PNP and our armed forces of the Philippines are trying their very best to secure the country. Yun lang masasabi ko. Ginagawa namin lahat na aming gagawin. Lahat ng ang pwede namin gawin para masecure tayo. But hindi ko masabi na hindi pwede makapasok uli. Yes. Yeah. Pero nag-leak talaga din sa spot report. Wala tayong magawa. Nag-leak na yun. It's our fault, not your fault. Sa amin yun. Sa amin yun. Our fault. Pasensya na kayo. Ha? Okay. That's possible. Posible yan. Posible yan. Check na natin. We are doing our best. Sige. Tanong ko lang kung magtatanong din si Lea, Gertano, and Rhea on the same topic. So we can move to another topic. Ha? Gusto nga na recognition yung kanilang motive para ma-recognize sila ng ISIS. Kasi as of now, yung status nila as allied with ISIS is hanging in the balance. Para bang inobserbahan muna sila kung talagang they are really that good para tanggapin kuno ng ISIS. Parang gano'n. At the same time, to ease up the pressure doon sa nangyaring gira ngayon doon sa Butig, Lanao Sur. Both. Bakit sila kailangan, kung gusto lang pumatay ng kung ano-ano, bakit kailangan pa sila mag-recognize? They want to be recognized because they want foreign support. Di ba? Kasi napakalaki yung pera ng ISIS. They control the oil wells, oil industry in some portions of the Middle East. Marami silang pera. So hoping itong grupo na ito na ideology plus money. Walang support na darating kung hindi sila ma-recognize. So yun ang pwedeng motive. Sir, good morning. Sir, establish lang po namin, kasi you mentioned that 3 persons brought the bomb here in Metro Manila. Actually, so far sa ngayon, 2 pa lang yung na-identify namin na nagdala dito. Yung isang additional is nauna na dito. Okay. Nauna na dito. Yung sa Ribo na kinargahan ng bomba na IED na tinambakan lang ng mga unan,
para pag mag-checkpoint, hindi makita, dalawa muna yung amin na-identify. So, sir, ano yung naging participation ng dalawang ito, sir? Paano sila na-involve doon sa operations? Grupo yan sila eh. Siya, pagdating dito, turnover sa kanya yung bomba, pati sasakyan. Ito, sa kanya si Faust, turnover. Ngayon siya na nag-drive para ilagak yung bomba sa target nila. Una, Luneta, then doon sa Ross Boulevard. Ito. Pagkatapos, ito ang naglagay sa bomba. Na-recover sa kanya yung cellphone na ginamit pang trigger doon sa bomba. Lahat ng time, nasa time frame na habang nire-render sa procedure yung IED, yung cellphone niya trying to detonate the IED. Tapos, isa pang may attempts din sila doon sa Luneta. Galing dito sa cellphone niya. Okay. So, sir, therefore, ang real target is Luneta, sir. Una, Luneta muna. Sabi niya, since hindi sumabog, tapos nakonsensya daw siya na baka maraming mamatay, ito si Rashid, sinabihan niya na doon na lang tayo sa ibang lugar dahil sa Ross Boulevard. Hanggang finally doon nakita sa basurahan, sabi niya, diyan mo na ilagay. Okay. So, sir, therefore, last na po, sir, ha? Therefore, si sir, ito po, dito ka naman, Jair. Oh, yun. So, siya po, sir, yung may hawak ng cellphone na yung mag-trigger para tumabog. Yes, sa kanya na-recover. Okay. Sa kanya Thank you. na-recover. Yes, sa gabi pa lang. Madaling araw nila nilagay, 2:30, di ba? Madaling araw. Pero gabi pa lang, sa Luneta, nag-attempt na sa doon. Pumalpak lang. Pumalpak. Una, radyo daw yung triggering device, triggering mechanism. Pumalpak, tinanggal yung radyo, nilagyan ng cellphone. Trigger uli ang cellphone doon. Pumalpak din. So, nag-move sila, pumunta ng Ross Boulevard, doon ang lagay sa basurahan. Nakonsensya daw siya. Nakonsensya. Konsensya daw. Actually, i-explore pa namin yan. I-explore pa namin yan. Clarify ko lang po yung terror alert. And, Metro Manila o buong bansa? Buong bansa. Okay po. Buong bansa. And another question, sir. Di ba po itong 81mm IED ay signature ng Mauti Group? So, since nasa state of lawlessness tayo, paano siya nakalusot sa Metro Manila? Oh, aminin ko, talaga nakalusot talaga. Nakalusot. Nakalusot. Hindi namin na-check. So, masasabi po That's our fault. Our fault. Government, part ng PNP. yeah, Okay. our effort is still wanting. Opo. Hindi ko sinasabi na tama na yung effort namin. Kulang pa. Nalusot talaga. Inamin ko. Okay. Sorry. Nalusutan tayo. That's all. Oh, hindi kami umiiwas ng issue. Talaga nalusutan tayo. Sir, kailan nag-start yung terror alert? Ngayon Ha? lang ba? Kailan nag-start? Terror alert natin. Matagal na yan. Okay. Since nagkuhan tayo, yung after Davao incident na nag-declare si Presidente ng state of lawless violence. So, yun na. Nag-start na tayo doon. Oh, ongoing man. Di ba? They are conducting checkpoints. Ha? O yun nga. Mobile random checkpoints anywhere in the metropolis and other metropolitan centers in the whole Philippines. Lahat ng highly urbanized cities, I have given the instructions to all the regional directors to conduct the same strong checkpoints all over the... Mahirap man mag-checkpoint na sige ka para hindi magalit si Presidente na naka-fix checkpoint. Habang nag-check ka, nag-move ka, gano'n. No, checkpoint. Ha? Hindi. Mobile, meaning sa mobile, nag-move.
anywhere, sa buong Metropolis, lipat-lipat, hindi fix. Parang ganon, oo. Oo. As I have said, yung ayaw ni Presidente na checkpoint na ginagamit sa pangungutong, ginagamit sa extortion, yung fixed checkpoint na nandun na palagi, nagre-relax na lang doon yung pulis o yung sundalo, naghihintay kung kailan lalagyan yung kanilang ganon. Yun ang fixed checkpoint na naka-fix talaga. Pero ito ngayon, anywhere, random ang selection ng time, ng place, random. Sige, para makamove tayo ng other topic dahil meron gusto magdala ng ibang topic. Sir, isa na lang habol ako dun sa topic. Ano daw po pagkakaiba ng full alert? Kasi yung Metro Manila naka-full alert ngayon dun sa binabanggit na terror alert number 2. Terminology lang yan. Yung full alert sa amin, normal, heightened, at saka full alert, PNP level yan. Pero yung terror alert, 1, 2, 3, doon yan sa pangkalahatan yan. That is established by NICA. Yung NICA ng National Intelligence Coordinating Agency na siya nagko-coordinate sa lahat ng intelligence agencies ng buong Pilipinas. Yan yung terror level alert sa NICA. Pero sa police, iba yung term namin. Pero terminology lang yan. So sir, linawin ko ngayon, ang Metro Manila naka-full alert and at the same time, naka-terror alert number 3 ang buong bansa. Yes, buong bansa. Okay. Pag sinabi kasi ng National Security Advisor na kung tayo, terror alert level 3. Kami rin sa police, sabihin na namin sa aming mga kapulisan na we are on full alert status. Yun yung equivalence. Sir, other topic. Ano? Isa na lang, other topic. Sir, update lang po kay Dayan. Ha? Update lang po kay Dayan. Totoo bang nandito na siya sa national headquarters? Nandito? Dayan daw, sir, nandito na sa NHA. Andito. Kailan pa, sir? Ewan ko kung kailan dumating. Gusto niya magpa-secure muna dito. So, pansamantala, nasa custodial? Ha? Custodial ba siya? Andito lang sa loob ng kampo. May mga kausap lang siya. Thank you, sir. Sino nagsabi na hindi daw niya binawi? Sino? Kausap mo? Nakausap mo? Sino reporter yun? Mahirap na. You're trying to discredit me in public. Pag gano'n. It's Kerwin's word or your reporter's word against my word. Oh. Ako, Maris, ano makukuha ko kung magsinungaling ako? Kung gagawa-gawa ko ng istorya? What would I get from that? Diba? I will be getting, ano magagawa? Sinasabi ko lang totoo. Sinabi niya yung gabi na yun na gano'n. So, siniyar ko sa inyo. I want to be transparent. Now, if you want to destroy my credibility by getting otherwise, by reporting otherwise, then it's your call. Wala akong magagawa. Sabi mo lang kung paano nakuha, paano sinabi ng reporter niyo. Yeah. I stand by my word. I am willing to be, my head to be cut off if I am lying. Please. If you want to portray me as a liar, you can cut off my head anytime. Hindi. Kasi pinagbabangga niyo yung statement namin. I don't know if your purpose is just to create a news or to destroy someone's credibility or pag-away-awayin kami ni Kerwin. Matagal naman kami magkaaway dahil he is a drug lord. Ako ay police. Matagal ko siya hinahunting. But this time, kung nagsasabi siya ng totoo, well and good. Pero kung yes.
Huwag mo na kalkalin yan. Huwag mo na kalkalin yan. Huwag mo na kalkalin yan. Sinagot. Oh. Yes, tama. 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 Kasi yung tumawag naman sa akin, nagsabi, klaruhin ko sa inyo. Nagsabi na, pre, yung grupo ni Marcos nagpatulong na kawawa yung pamilya nila, maiwan nila doon kung matanggal sila doon at mapunta dito sa krame. So baka pwede mo i-reconsider yung decision mo, pre, na tanggalin sila doon. So sabi ko, yes, wala problema. For humanitarian purposes, I'm willing to do it. I'm willing to do it. Ha? Hindi man drugs. Oh, whatever, at least what is important, identify namin, nalaman namin yung fact na yan, and we're giving them the benefit of the doubt. While ongoing an investigation, pwede natin silang, sagutin ko lang. Wala naman ko nakikita problema kung manatili sila doon. So, that's my decision. That's my decision. I may be hanged or I may be praised by that decision. Tanggapin ko lahat. That's my own decision, my own volition to reinstate them. Hindi ganong influential. Kumpare-kumpare ko lang dyan sa... Mamaya lang. Basta kumpare ko lang. Nakiusap lang naman nakiusap na tumawag sa kanila yung grupo ni Marcos at nagpatulong kung pwede daw hindi sila ma-relieve doon dahil yung kawawa yung pamilya na maiiwan, marami sila matransfer dito. Nagpapatulong daw. Sabi ko, wala problema, pre. I am going to do that. In fact, ako mismo, dapat ang concern sa kanila dahil mga tauhan ko yan sila But as much as I'm concerned about some humanitarian aspects sa kanilang pagiging pulis, concerned din ako sa disciplinary aspects ng kanilang pagiging pulis. So both, nahati ako. So no regrets ako doon, Maris. I stand by my decision. Kung nangyari na yung nangyari, that's my decision. Meron. One example, yung isang SPO4 na kasama doon sa listahan ng mga ninja cops sa QCPD, tinapo namin si RMM. Ngayon, kaya pala nandun yung pangalan niya sa listahan ng District Anti-Illegal Drug Task Group or District Special Operations Group, like that. Kaya pala, nilagay lang siya doon dahil siya ay nagjo-duty kay Congressman Pagdilaw, yung kapatid ni General Pagdilaw. Kasi driver siya doon. Nakiusap sa akin si Congressman Pagdilaw na hindi talaga yan involved sa ninja operations dahil sa akin yan nag-drive. Doon lang nilagay ang pangalan doon for accounting purposes. So, kawawa naman yung tao. Hindi nakikinabang sa drugs tapos natapon doon. So, nirecall ko. Pinapabalik ko dito. So, meron lang mga instances na gano'n. As I've said, we are human. Ano yun? You are insinuating the senators to ask me that question. Relax ka lang, Bia. Hintayin natin. It's going to be immaterial. Then inaamin ko na that's my own decision. Yung pagtawag sa akin na nakiusap nga pwede ibalik sila doon, nakadagdag lang yun sa aking decision. But everything is mine. Mine alone. Nobody can influence me. Nobody can influence me. Ha?
Ha? Yes. Membro sila ng Ansar Khalifa. Yung isa pa nga, double personality, Ansar Khalifa at the same time, BIFF. Yung isa na na-identify. Okay na? Yeah, sige, tapusin natin. Ano? Ha? Oh. Saan sa? Hindi na nga kailangan disable kung hindi lumaban. Hindi na kailangan disable pa. If they surrender peacefully, they give up themselves peacefully without putting a fight, kailangan pa bang i-disable yun? As I have said, our response to any reaction from the suspects is calibrated. Kine-calibrated yan. Depende yan sa kanilang magiging response. In every action, there is a corresponding reaction. Manila Police District. Sila ang nagkakandak ng investigation. Okay? Ano? Umulan ba? Hindi. So, mahina pala ako kay Lord. Hindi ako pinagbigyan. Mas marami at ang itlog nilagay sila para hindi umulan. Tapos na yan kalimutan mo na yan. Huwag mo nang kalkalin pa. Tapos na yun. Wala yun. Kasi, ito kayo kasi media, sinasalsal ninyo yung issue Tingnan nyo. Pati yung baril na nag-comment na yung senador na i-question niya yung aming deal ng baril. Wala naman, ongoing man. Wala man nakita problema. Ongoing pa rin yung ating arms deal with Sig Sauer in the US. Hindi man naharang. Okay pa yun, ongoing. Kaya huwag yung sarsalin, makamamaya, lalabas yan. Okay, mayroon pa ko 11 pala. Invited ko kayo, pupunta ko ng Mega Mall, mag-gift giving kami doon, kung pipila kayo, bibigyan kayo. Magsuot lang ako mag-change costume lang ako ng Santa Claus. Pupunta ko ng Mega Mall. Thank you. Salamat. PNP Chief Ronald De La Rosa presented earlier two suspects involved in a foiled bombing in Manila along Ross Boulevard this Monday. These were the two men earlier referred to as persons of interest in the incident, but they have since admitted to being involved or behind the attempted bombing. They will be charged with illegal possession of firearms and explosives. De La Rosa says the main motive for the bombing attempt was for them to be recognized by the international terror group ISIS. According to the chief PNP, the suspects first attempted to detonate an improvised explosive device in Luneta. Now that attempt failed. They then tried to detonate another bomb at Ross Boulevard near the U.S. Embassy, and that was the IED that was discovered. He says the suspects tried to detonate the IED while it was being defused by authorities. The chief PNP reveals the bomb came from Mindanao and it was brought by land to Manila. The vehicle that was supposedly used to transport the bomb was recovered and is now in the possession of the PNP. De La Rosa says he's trying to check why their earlier findings showed a driver on a taxi was earlier reported to have planted the IED. This is after one of the suspects admitted that they used a Toyota Revo to bring the bomb. Now, De La Rosa also says there were 3 other suspects involved, and all of them were members of a terror cell of the Ansar al-Khalifa group. 2 of them have been able to return to Lanao del Sur to reinforce their group fighting government troops there. The other one is believed to be on his way as well. He says 2 of the 3 have been identified by the police. De La Rosa advises the public to be vigilant and on alert, but says there's no cause for alarm. He also says mobile random checkpoints will be set up in Metro Manila and other
urbanized cities. We'll give you more news on ANC. Please stay tuned.